Ngayong araw po ay pupunta kami sa Quezon para ihatid ang bunso naming kapatid. Kasama nga po ang bulilit na ito kasi may pasok sa school ang mami niya. Wala siyang kaalam-alam na malayo ang pupuntahan namin at tunay sa ding hindi makikita ang mami niya. At hindi niya pwedeng iwan itong mga favorite Mer meetings niya. You say bye-bye na to Mimi. At tinanong ko nga po kung nasa na yung mami niya. Mommy, home side. Ihahatid po kasi namin ang bunso naming kapatid na si Matmat na nagbakasyon dito sa Manila. May pasok na po kasi ulit siya sa school sa Quezon. On the way na po kami at tiyak gabi na po kami makakarating. Nakatulog na din po ang batang hindi napapagod kada daldal. Nakalagpas na po kami ng SLEX. Dito na kami dumaan sa South pa-exit ng Laguna. Pwede din po sana kami dumaan ng Antipolo. Kaya lang po ay mas sigsag ang daan at tiyak na masusuka ang dalawa kong kapatid na kasama ko dito sa likod. Nag-stop over po muna kami dito sa gasoline station kasi naiihi na daw ang aking kapatid. At may energy na naman pong magdaldal ang aking pamangkin. Mommy, hey Mama. Mommy, dito Mama. Wala atang Sarado po ata ang CR at di po sila makaihi, kaya po maghahanap ulit kami ng gasoline station na may CR. Ay tara na, sa susunod na lang. Hello, Mama. Hello. Hi, Mama. Hello, Mama. Hello, Mama. Hindi ko pala naiwan sa bahay. Baby, hot baby. Hot baby. Hot. Di ko nga po maintindihan ang sinasabi ng chikiting na ito. Baby, where's Mama? There, oh. Watch your hands. Ayaw mawawala sa paningin mo. Nasa Pagsanghan area na po yata kami at halos malapit na po kami sa Fami Laguna. Gustong-gusto po ng chikiting na kasama namin na laging nagro-road trip. Simula po kasi baby siya ay panay na ang gala niya kasama kami. Nakarating na po kami dito sa Fami Laguna at naisip po namin na dito na kumain ng dinner. Mga less than 2 hours pa po kasi bago kami makarating sa Real Quezon at makarating ng Barangay Pandan. Dito po kami madalas kumain sa Paviola. Malinis po kasi ang CR nila at affordable din ang presyo ng mga food nila. Libang na libang din ang chikiting na parang di napapagod sa biyahe. Siya lang po sa lahat ng pamangkin ko ang di nahihilo at nagsusuka sa biyahe. Tinalo niya pa yung mga tito niya. Maganda din po pala ang view nitong Paviola Lumihan. Makikita niyo po ang view ng palayan at mahangin din po dito kaya di na kailangan ng electric fan. Habang nagiintay po kami ng order namin, ay kukulitin ko muna ang aking pamangkin. What color is this? What color is this? What color is this again, Doris? Doris! What color is this? Oh no, this one. Wow! How about this one? How about this one? Wow! This one, this one. Wow! Very good! How about your dress? What color is your dress? Wow! How about mermaid here? What color is mermaid here? Wow! How about mermaid's tail? I know it's dress. Her dress. What color is her dress? Green. Wow!
Na-serve na po pala ang order namin at excited na ang bata na kumain ng favorite niyang bulalo. Hindi po pala kumakain ng meat ang chikiting na ito. Ang gusto niya lang ay sabaw ng bulalo. Nakakatuwa nga po ang kulit na ito dahil napakagana niyang kumain at napakabibo. Halos naubos niya nga po yung isang cup na rice. Mukhang nagutom sa biyahe kasi ayaw niyang inumin yung gatas niya. Tinanggal ko nga lang po pala yung audio ng video kasi may background music. For sure, makaka-copyright na naman. Hindi ko tuloy marinig ang kadaldala ng chikiting na ito. Pagkatapos nga po pala namin kumain ay nagmadali na din kaming umalis kasi lalalim na lalo sa gabi ang pagdating namin sa Barangay Pandan. Pagkatapos po ng halos 2 oras ay ito na po, nakarating na kami. Nag-automatic pala to nagbibideo ng ano? Naka-flash pa. Oo. Doris, are you scared? "9 PM na po kami nakarating at sinundo po kami nila nanay at tatay galing sa kabilang baryo. At nakasalubong din po namin ang kapatid ng tatay ko. Natangkad na mo si Papa. Hindi kaya ng itagal. Mataas pa sa iyo tuto. Pinapakain ko lagi ng square ng kamangkat tuto. Kaya ko yung tao, ingat kayo. At nagpatuloy na po kami paglalakad. Kailangan po kasi naming maglakad at iwan ng sasakyan dito sa kabilang baryo dahil hindi po kakayaning makapasok ng mabababang sasakyan sa lugar namin. Halos napakadilim nga po at hindi ka makakakita kung hindi ka gagamit ng flashlight. May mga portion pa po kasi ng kalsada na di pa tapos gawin at masyadong mataas na delikado sa mabababang sasakyan. Mahirap din pong magmotor lalo na't ganito kadilim kaya nagdesisyon na lang po kaming maglakad. Mga 20 to 25 minutes din po namin itong lalakarin para makarating sa bahay. Sa totoo lang po ay sanay naman kaming maglakad, lalo na nga po ngayon at di na bundok ang lalakaran namin. Unlike before na talagang bundok at malalaking bato ang dinadaanan namin para makatawid lang sa kabilang baryo. Nagpahinga po muna kami saglit kasi medyo hiningal din kami sa paakyat na kalsada. Rough road pa po ito sa ngayon. Maganda din po ang overlooking dito sa umaga at kitang-kita nyo ang malawak na karagatan. Sayang nga po at gabi na kami nakarating kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Nagpatuloy na po ulit kaming maglakad at kung makikita nyo po ay may mga maayos na din naman na kalsada. May mga poste na din po ng ilaw. Solar light po pala itong mga ilaw na ito at malaking tulong para sa mga nagmomotor sa gabi para makaiwas sa disgrasya. Ngayon po ay nakarating na kami dito sa bahay at ang kulit-kulit na naman ang pamangkin ko. Sige po, magpapahinga na po kami, bukas ulit.